join me in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, we humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness from all of our sins that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy. Have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Lord, fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Father God, we ask you to bless and anoint your holy word that we are going to share in this Bible study. Be with us and guide us. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. At amin pong sinasaway sa iyong matamis at makaparehong pangalan, lahat ng gawa ng kaaway, all manners of hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo. Ating pong pamagatan, ang ating pong pag-aaralan ngayong araw na ito, our eternal destination. Ang ating walang hanggang patutunguhan. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat tayo, all of us, are eternal beings because we were made, God made us in His image. It was said in Genesis chapter 1, verse 26. Beloved Bible preachers, could you please read Genesis chapter 1, verse 26. From the book of Genesis, chapter 1, verse 26. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." Sa Tagalog, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, sa bawat umuusad, na nagsiusad sa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang madalas salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Isa pong malakas na palakpak po para sa Kanya. At ating pong, kung kayo po ay may Biblia, buksan na rin po niyo at para marami po tayong pag-aaralan dito. Hallelujah, praise the Lord. Lahat tayo ay walang hanggang nilalang dahil tayo ay ginawa ayon sa kalarawan ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos ng kamatayan na physical, ang ating mga espiritu ay mabubuhay magpakailanman. Kung saan tayo maninirahan, it's either sa langit o sa impyerno, ay depende kung tinanggap o tinanggihan natin ang mahal na Panginoon bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah, praise the Lord. Ang impyerno po ay totoo at ang langit ay totoo. Hallelujah, praise the Lord. Batay po sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon na napapatunayan na mayroong langit at mayroong lupa na nagsisigigate sa mga espiritu na nakatalima at hindi nakatalima sa salita ng Diyos, hindi na ipamuhay ang salita ng Diyos habang sila ay nandito sa ibabaw ng lupa.
Lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon para magawa natin at makapasok tayo sa buhay na walang hanggan na kasama ang ating mahal na Panginoon. Akin pong babasahin sa inyo po ang banal na kasulatan sa Luke chapter 16, verse 19 to 26. Sa Tagalog ko na lang po babasahin. Meron ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na may ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat at inilalagay sa kanyang pintuan. 21. At nang naghahangad na mapakain ang mga mana na nahuhulog mula sa dulang ng mayaman, oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. 22. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. 23. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro at nasa kanyang sinapupunan. 24. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. 26. At bukod sa lahat ng mga ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din namang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Ito po ang nagpapatunay na talaga pong may langit at may impyerno. Na kapag ikay napupunta sa impyerno, nakikita mo yung nasa langit. Pero yung nasa langit, hindi nakikita yung sa impyerno. Bakit pinakikita yung nasa langit? Isa sa pang-torture yun pag ikaw ay hindi mo pinamuhay ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Marami sa atin na nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Pero tinalikuran ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yun nga po, talaga pong napakatindi ang ginagawang pagsubok sa ating mga mananampalataya upang yung magtiis tayo ng mga bagay na talagang kilakilabot o kahindik-hindik o talagang mahirap pasanin. Pero ang sabi, ang makapagtitiis hanggang katapusan, isang maligtas. Tinitiis natin ang mga bagay na paghihirap alang-alang sa ating mahal na Panginoon. Bakit po? Kung ang mahal na Panginoon nga ay sakdal, walang kasalanan, ay tinis niya ang kahirapan dito sa ibabaw ng lupa hanggang sa pinatay ng mga Hudyo. At yun nga po, yung pagtitis na yon ay kailangan upang matanggap siya bilang sakripisyo sa ating mga kasalanan. Ang mahal na Panginoon, ang Diyos ay iisa. Walang simula at walang katapusan. Siya ay Espiritu. Subalit, dahil sa pag-ibig niya sa atin, bumaba ang kanyang Espiritu, nilukuban si Maria, pinagbuntis ang ating mahal na Panginoon. Kaya siya tinawag na anak. Siya ay naging anak dahil siya ay ipinanganak ni Maria. Ang Espiritu, ang Amang Diyos, ay Espiritu. Hindi siya kaya wala siyang umpisa at wala siyang katapusan. Hindi katulad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na ang Espiritu ng Diyos na lumukob kami at pinanganak upang maging alay sa ating bawat isang kasalanan. Tayong lahat ay makakasalanan. At ang sino man tatanggap sa Kanya bilang Diyos sa sariling tagapagligtas at ipamumuhay ang Kanyang banal na salita ay maliligtas. Ang pagtanggap sa ating mahal na Panginoon, ang pagpapabautismo sa ating mahal na Panginoon ay kinakailangan upang makita natin ang kaharian ng Diyos. At yun nga po, para kayo makapasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangan
ikaw ay magpapabautismo sa kanyang marilag at banal pangalan, at ikaw ay patatawarin sa iyong mga kasalanan at bibigyan ka pa ng banal na Espiritu na sa mong magiging gabay at patnubay habang ikaw ay nandito sa ibabaw ng lupa. Bakit po kailangan? Dahil alam ng ating mahal na panahon na wala tayong magagawa kung hindi tayo bibigyan ng Espiritu. At wala rin tayong magagawa na makaalis tayo sa ating kasalanan kung hindi niya isasakripisyo ang kanyang buhay sa katawan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo para maging hain sa Kanya sa bawat isa sa atin para mapatawad sa ating kasalanan. Medyo komplikado kapag hindi mo naunawa ng banal na salita, kapag wala kang Espiritu ng Diyos, hindi mo maintindihan. Dahil ang sinabi sa banal na kasulatan, maraming bersikulo sa banal na kasulatan na ang Diyos ay isa at wala ng iba. Siya ay Espiritu. Pero siya ay nagkatawang tao para ihain para sa ating kaligtasan. Iyahan ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo at ang sino man tatanggap sa kanya ay magmamana ng buhay niya. Maraming bersikulo sa banal na kasulatan na sinasaad na I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. That was in Isaiah 44:6. Ganon din ba sa Deuteronomy 4:35, Deuteronomy 6:4, Isaiah 45:5, 1 Corinthians 8:6, 1 Timothy 2:5, and Exodus 23:5. Isang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Siya ay nagkatawang tao, alang-alang sa atin. Dahil tayo mahal na mahal ng Diyos, siya lumikha sa atin. At ang nais ng ating mahal na Panginoon, tayo makasama niya sa buhay na walang nagkataon lamang ng ating nininong si Eva at si Adan ay sumuway sa isang utos na hindi niya nagawa. Pinalayas siya. Nasa paraiso na siya. Pinalabas niya sa paraiso at doon nagmana tayo ng kasalanan. At hanggang sa kung hindi mo tatanggapin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa sarili, wala kang kaligtasan. At hindi ibig sabihin na ligtas ka na. Pag ikaw tinanggap po, kinakailangan ipamuhay mo. Gawin mo ang banal na salita ng ating mahal. Wala kang ililigwit kahit sinabi nga kanina sa James 2:10 na kahit nagagawa natin ang lahat ng iyong kautusan, meron kang isang naligwit, kasala ka sa lahat. Ganyan kahirap ang ating pagdaraanan. Dahil tayo nandito sa sanlibutan. Kaya huwag nating iisipin na tayo nasa sanlibutan. Isipin natin na talaga naman yun ang totoo. Tayo mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa ating mga Panginoong Jesucristo, bilang Diyos sa sariling tagapagligtas, ikaw ay may karapatan kang tawaging pamilya ng Diyos. May karapatan tayong tawaging anak ng Diyos. So kung ikaw ay anak ng Diyos, ipamumuhay mo ang inyong banal na salita sa utos ng ating mahal na Panginoon. Dadalawang utos ang pinanggali meron 10 utos na binigay kay Moses, pero dumating ang ating mahal na Panginoon, 2 lang. Yung utos na binigay kay Moses na mula sa 1 hanggang 4, inisayo ng ating mahal na Panginoon. Ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-ibig. At ang pangalawa ay yung ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya mga minamahal, paano mo papatunayan ang kapwa mo ay iniibig mo kung mga kaunting pagkakamali ay hindi ka makapagpatawad? Ang hindi pagpapatawad sa iyong kapwa ay kasalanan. Ito mag-aalis sa iyo para makatating mo ang buhay na walang hanggan. Ganyan tayo pine-perfect ng ating mga Panginoon. At kung halimbawa naman, tayo ay nagawa ng masama, huwag nating hahalina ng masama rin o babayaran ng kasamaan. Pag ginawa ka ng masama, gawaan mo na mabuti. At pag nagawa mo ito mabuti, ay yan ay nasa banal na kasulatan din, na kinakailangan kahit masama ang ginawa sa iyo, babalikan mo ng mabuti. At dito nagpapakailangan, ikaw ay tunay na anak ng Diyos na tagapagmana niya ng buhay na wala. Bakit po? Ang mahal na Panginoong Jesucristo nung siya'y pinako sa krus, dalawang magnanakaw nasa dawang tagiliran niya. Si Hestas ay sinisisi ang mahal na Panginoon na bakit bumaba ka dyan at iligtas mo ang sarili at kami iligtas mo rin. Ang sabi ng isa ni Dimas, sabi ni Dimas, tayo may karapatang ipako dito. Pero itong nasa gitna natin, itong mahal Panginoon, ito'y walang kasalanan, pero naandito siya
Tapos ang sabi niya, Panginoon, pagbalik mo sa iyong kaharian, huwag mo kong kalilimutan. Anong sagot ng mahal na Panginoon? Simula sa oras na ito, kasama kita sa paraiso. Noong mga araw na yun, hindi siya humingi ng tawad, pero kinilala niya na siya'y makasalanan. At yun nga, bilang paghingi ng pabor sa ating mahal na Panginoon, na siya isama sa, ay di katulad yung parang ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan. Kaya napaka-buti, napaka-kailangan natin, habang tayo naglilingkod sa ating mahal, lagi kang hihingi ng tawad dahil oras sa oras, tayo ay nagkakasala. Yung pinapangaral dito na umaga, magpupuri, yung hapon na papuri, yan ay pangaral din ng ating beloved pastor, evangelist, at magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Dahil binigyan tayo ng mamumuno o magulang sa Panginoon na talagang itinuro sa atin ang tamang pagsunod sa banal na kasulatan. Kinalimutan niya ang kayamanan, kinalimutan niya ang katanyagan. Nagpakahirap siya. Pati ang kanyang pamilya, dumanas ng kahirapan, ng gutom. Pero binaliwala niya yon. Patuloy ang paglilingkod, pagpapasting. Ang bunga ay tayo. Tayo, mga tinawag ng ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan pangkatauanan natin ang pagkatawag na sa ating mahal na Panginoon maging kalugod-lugod, karapat dapat ang bawat isa sa kanyang harapan. Hallelujah, kanyang harapan. Hallelujah, praise the Lord. Scripture teaches us that we have sinned and deserve a penalty. Ating pong basahin na susunod na talata, Romans 3:23 at Romans 6:23. From the book of Romans, chapter 3, verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Amen. And 6:23, Romans 6:23. Praise God, hallelujah. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Tagalog po. Taga-Roma talatang 6, versikulo 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kawalatian ng Diyos. Mga taga-Roma talatang 6, versikulo 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Pray po ang banal na salita. God bless you po, beloved Christians, for reading the Holy Word. Muli po natin palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po na grabe ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung pagkagalit, nagkagalit tayo, normal yon dahil nato pa tayo sa laman. Pero huwag mong inanurse ang galit mo. Hallelujah. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, hindi ka matututong magalit. Mangyayari pa sa maawa ka doon sa gumawa sa iyo ng masama. Bakit? Kasi pag hindi nakahingi ng tawad, naggalit sa iyo, ang sabi ng mga naman, vengeance is mine. Siya na raw ang bahala. Ganon din tayo. Kapag kapag tayo napagsabihan, tayo po ay nagagalit. Hindi niyo ba mas mainam na kayo pinagsasalitan dahil mahal ka nung nagsasabi sa iyo? Itinutuwid tayo naman nagsasalita tayo. Kaya huwag yung mamasamain kami nagsasabi hindi laban sa iyong kalooban. Pero ang sinasabi niya man ay batay sa banal na kasulatan. Mahal ka. Siya ang ginagamit ng mahal na Panginoon para maunawa mo at maintindihan mo na ang ginagawa mo ay mali at dapat huwag mo nang ipagpatuloy. Humingi ka ng tawad sa ating mahal na Panginoon. At tayo naman nakakaalam ng tama, ay huwag mo naman gagawin, ipupursa mo yung gawin mo, may pag-ibig kung magsasabi ka sa iyong kapwa. Hindi yung yung nagbibigay ka. Yung ibig ko sabihin, ang paalaala mo ay kinakailangan tanggapin niya sa puso na talagang sa iyong puso na sinasabi mo ay para sa inyang kabutihan. Hallelujah, praise the Lord. Itinuturo ng banal na kasulatan na lahat ay nagkasala at nararapat na parusahan. Siyang sinasabi sa ating binasa sa Romans chapter 3, verse 23 and Romans 6:23. Wala tayong magagawang para makamit ang kapatawaran ng Diyos. Dahil alam ito ng ating mga Panginoon, ipinadala ng ating Ama sa langit ang kanyang anak
ang ating mahal na Panginoong Jesucristo upang kunin ang ating mga kasalanan sa kanyang sarili at maranasan ang kaparusahan. Ang nangyari nga po sa ating mga kasalanan, ang mahal na Panginoon ang tumanggap ng kaparusahan. Bilang kahalili natin, sa ganoong paraan, nagiging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos at umaasa na makakasama siya ang mahal na Panginoon sa langit magpakailan paman. Hallelujah, praise God. Simple-simple lamang ang mensahe dito na kung ating itatalim sa ating mga puso at ating uunawain, alisin natin yung, kailan naman tayo nagkakamali, nagkakasala, lalo na sa mga kapatiran, dahil sa pride. Yan ang number 1, yung pride. Yan ang sumisira sa mga kapatiran, hindi marunong magbigayan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, gawan mo magaling ang iyong kapwa at ibigin mo ang iyong kapwa mananampalataya. Pag hindi mo naibig ang iyong kapwa mananampalataya, nasa halip niya sabi, huwag mong gabalikan ang masama, ang ginawa sa iyong masama, ay nagkasala ka. Wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kasi kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, marunong kang magpatawad, marunong kang magpakumbabang loob sa iyong kapwa. Kahit na sa may kasalanan, ikaw pa rin na nahingi ng tawad. At sinasabi mo, pagpapasinsahan mo, kung ikaw man napapagsabihan ko ng ganito, dahil mahal kita bilang anak ng Diyos at bilang ikaw ay kapatid. At sinabi niya naman, mag-ibigan kayong mga mananampalataya. Tayo ay isang anak ng ating mahal na Panginoon through our Lord Jesus Christ at pamilya tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero kung naman pamilya nagbabangayan o nag-aaway, hindi ganoon ang pamilya. Nagtutulungan, nagmamahalan, at kung may pagkukulang ang isa at kaya mo naman punan mo. Kung kinakailangan paalalahanan mo. Maaring mahirap gawin. Gawa nga yung mga pride eh. Yan ang mahirap, yung pride ng mga kapwa nating mananampalataya. Hallelujah, prayer. Ang tanging kailangan niya para sa kamangmangan, pagpalago, kapag hindi natin marunong tayo magpatawad at hindi natin ay pamumuhay ang tayo ay mangmang. At kailangan niya para sa kamangmangang pagpapalang ito ay kilalanin natin na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas at naniniwala na ang mahal na Panginoong Jesucristo ay namatay upang iligtas tayo. Ang tumatanggi kay Kristo ay gugugulang buhay pagkatapos ng kamatayan o nahiwalay sa Kanya. Ngunit ang mga naniniwala ay mabubuhay magpakailanman kasama ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ibig sabihin, kung hindi mo pinamumuhay ang Kanyang banal na salita, pag hindi mo pinamumuhay ang banal na salita, ay hindi mo kinikilala ang ating mahal na Panginoon ay yung Diyos. Pero pag ipinamuhay mo ang banal na salita, ibig tumatalima ka at sumusunod ka sa ating mahal na Panginoon at makakasama mo siya. Basahin po natin ang ating talata sa Romans 10:9 and 10. From the book of Romans chapter 9, verse 9 to 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sa Tagalog po, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Amen. Purihin po muli ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Patuloy po natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At patuloy nating alalahanin at pahalagan ang mga iniwan turo ng ating beloved pastor, Evangelist Blistada Ameda, dahil kung hindi niya nagampanan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon para sa gamitin at makilala natin ang ating mahal na Panginoon at may turo sa atin ang tamang pumumuhay, ay wala tayo sa mga oras na dito. Maaaring tayo nasa libutan pa kung ano ating ginagawang makasanlibutan. Subalit palibasa, tayo tinawag, tayo ginagamit, at ikaw ay ito, ginagamit ka na ating mga panahon. Kasi ang sabi niya, huwag natin pababayaan ang ating pagtitipong katulad ito mag-aralan sa bawat isa. Dahil dito sa ating pagsasama-sama, dito natin napapapurihan ang ating mga Panginoon. Kapag tayo umaawit ng mga makalangit awitin, pinupuri natin ang ating mga Panginoon.
Kapag tayo nagpapatotoo ng mga kamanghahamang gawa sa ating buhay, nalulugod ang ating malas. Dahil siya ay napapalugaran natin, naluluwalhati natin. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, ay pinatutumo ang mga kamanghahamang gawa sa iyong buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ang ating kongregasyong ito, dahil sa masinop o matatag na pananampalataya na namuno sa atin at ginawa ang mga bagay na talagang dapat niyang gawin upang ang kanyang mga kahilingan o mga panalangin ay magkatotoo. Napakaraming himala ang nangyari dito sa atin. Magmula sa karamdaman, mula sa pagbabago ng mga masasamang tao, mamamatay tao, mga adik, nabago sila. Natuto silang maglingkod sa ating mga Panginoon. Ang iba pa nga ay ginagamit na sa ngayon na naghahayag ng banal na salita. At doon nakita na ang makakapagbabago lamang sa masamang tao o kung sino man tao na hindi pinamumuhay ang banal ay ang ating mahal na Panginoong Kristo through the leading prayer at pinanalangin. At hanggang sa iyo, nananalangin sa pati yung mga, at tayo rin, mga magkakapatiran, dapat tayo magpapanalingan din. Kaya manalangin din tayo sa ating kapwa. Panalangin natin kung napapagala, na may problema, panalangin natin yan. Dahil mapapakinggan, kapag ang pinapanalangin mo ay para maging mabuti ang iyong kapwa, didinggin agad ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Basta madali sabi, tanggalin natin ang ating pride. Tayong lahat ay pantay-pantay sa harap ng ating walang una, walang huli. Pare-parehas tayo sa harapan natin kung nakakasunod tayo sa kanyang mga utos, kung pumuhay natin ang kanyang banal na salita. Hallelujah, praise the Lord. Bawat tao sa huli ay maninirahan sa langit o impyerno na parehong mga tunay na lugar na inilarawan sa Biblia. Sa langit, hindi na natin malalaman ang sakit, kalungkutan o pagluha. Ngunit ang impyerno ay kabaligtaran. Isang lugar ng kaparusahan, ito ay magiging tagpo ng walang katapusang paghihirap at pagdurusa. Ang talata ngayon ay maglalarawan ng mahihirap na katotohanan ito. Basahin po natin, Revelation 21:4. From the book of Revelations, chapter 21, verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Sa Tagalog, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o pananambitan man, o nang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Praise Praise the po. Lord. Mga salita ng ating malamang. God bless po, beloved preacher for reading the word. Ang walang hanggang kaparusahan at ang realidad ng impyerno ay hindi madaling isaalang-alang. Ngunit ang mga ito ay napakalaga dahil ito ay talagang mangyayari. Huwag hayaang ilayo ka ng iyong mga damdamin mula sa katotohanan ng nakatala sa banal na kasulatan. Sa halip, bigyang pansin ang mga babala at tiyaking tayo ay nakatali sa langit o nakalaan para sa langit o tinakda para sa langit. Ang pagtawag sa atin ng ating mahal na Panginoon, tinawag tayo. Pero sa pagtawag sa atin, tayo pinipili. Bakit ka pinipili? Tinawag ka nga, hindi mo naman ginawa. Ginawa mo lamang, tinangka po, pabutis mo ka. Ay, hindi mo naman ginagawa, hindi mo naman pinamumuhay ang kanyang salita. Ay, pinipili lamang niya yung namumuhay ng kanyang, yun ang makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Kung hindi natin pamumuhay ang kanyang banal na salita, kung hindi tayo tatalima sa utos naman, ibigin mo yung kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pero ang unang utos, ibigin mo ang ating mahal na Panginoon ng buong puso, buong kalwa, buong pag-isip, at buong lakas. Yun po ang dalawa. Kailangan po meron tayong pag-ibig. At ang pag-ibig ay makikita natin sa ating buhay kung talagang kaya nating ibigin nating kapwa. Dahil kung wala sa iyo ang Diyos, ay hindi mo kayang umibig na iyong kapwa kahit yung masasama, ay hindi mo kayang ibigin. Subalit palibasa na sa iyo ang Diyos, ay kayang-kaya mong ibigin na iyong kapwa kahit sino pa man siya. At isa pa, hindi ko masasabi tayo perfecto at kaya natin pato. Ang kaya, pag may gumagawa sa iyo ng masama na hindi mo nagustuhan, ipanalangin mo na lang na sana mabago. Magpanalangan tayo sa bawat isa. At yun nga, at sabi rin sa kalwata, kinakailangan tayo magpanalanginan.
Halyo. Saan tayo magpapalipas ng walang hanggan? Ating pong basahin ang 1 Corinthians chapter 15, 1-4. Diyan, ano? Tagalog na, para mabilis. 1-4. Sa mga aklat ng mga taga-unang Korinto 15, 1 hanggang 4. Ngayon nakatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo, kung matyagaan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya na walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking anumang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Amen. Turin po Praise the Lord. ang ating banal na salita, ang ating panahon na binabasa natin. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po, beloved preacher. Sa pagbasa ng ating banal na po. Sa ating tahanan, gumagamit karaniwan tayo ng smoke detector upang bigyan tayo ng babala tungkol sa sunog. Kung maaari maghanap kasi pagka mayroong nakakasunog at yung may usok, yung smoke detector, nadidetekta humuhuni na yon. So, ibig sabihin, yun na ang pabala para may sunog. Hallelujah, praise the Lord. At sa atin naman sasakyan, sa dashboard ng mga sasakyan, ay may mga ilaw na nagpapahiwatig ng malfunction o aberya. Halimbawa, biglang pumula yung iyong gasoline, ay ibig sabihin, ikaw ay malapit ka na maubusan. So, hindi ka daw dadaan agad sa gasolinahan. Pero hindi yan, na makikita mo sa dashboard na may umiilaw na tinitingnan yung gauge ng iyong gulong. Sinasabi ko yung rear, front left, front right, rear left or right, na mahina ang hangin. Kinakailangan mong hanginan agad. Dahil kapag yan, pinatakbo na matuloy na mababa ang hangin, pwedeng mabutas kasi tatama sa rim yung gulong. Ayun ang mangyayari siya. Pwede kang sumempla at medyo matuloy ng takbo mo. Marami mga paalaala sa dashboard na kinakailangan ating ipaalala sa atin, bibigyan natin ng pansin. Pag kinakailangan mo na mag-change oil, meron din yan na pula. May nailaw yan. So, kinakailangan mag-change oil para masira ang iyong sasakyan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, magiging mangmang tayo kung hindi natin papansinin ang mga babalang ito. Sa parehong paraan, binabalaan tayo ng mga talata ng banal na kasulatan tungkol sa kakilakilabot na kahihinatnan ng pagtanggi sa paglalaan ng Diyos sa ating kaligtasan o para maligtas tayo. Hallelujah, praise the Lord. Kapag hindi natin pinansin ang mga bagay na mga paalaala sa ating mga Panginoon, sa natin makikita. Nasa banal na kasulatan. Kaya huwag ang hindi kayo magbabasa o kayong kahit 30 minutes a day, basahin niyo yung banal na kasulatan. At pagka kayo nahirate, paglalaon, ayaw mo nang bitawan ang banal na kasulat. Pupukos ang iyong pag-aaral ng kanyang banal na kasulatan. Bakit po natin dapat pag-aralan? Para huwag tayo magkamali. Para tayo makaiwas sa kasalanan. At doon nalulugod ang ating mga pag-aalam talagang ikaw ay pinag-aaralan mo, pinamumuya. Abay, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang dito sa ibabaw ng lupa, ang pinakamahalaga ay ang buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Maraming mga talata dito na dapat nating isa-isahin. The Bible tells us how to reconcile to God as we can spend eternity with Him. We need to understand and accept the following truth. Ano po itong mga sumusunod na katotohanan? Ang unang katotohanan, sin separate us from God.
Ang kasalanan ang siyang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sinabi yan sa Roman 3:23. Basahin din po natin yung Colossians 1:19 to 22. From the book of Colossians chapter 1 verse 19 to 22, for it pleased the Father that in him should all fullness dwell, and having made peace through blood of this cross, by him to reconcile all things unto himself by him. I saw whether they be things in earth or things in heaven. And you that were something alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now had be or he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Ang sulat ni Apostol Pablo sa pagtaga Kolosas, talatang 1, versikulo 19 hanggang 22. 19, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay mananahan sa Kanya. 20, at sa pamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay na sa kalangitan. 21, at kayo'y ng nakaraang panahon ay naghiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masama. 22, gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y maiharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Amen. Amen. Puri po ang banal na salita. Yan po ang ginawa ng ating walang Panginoong Jesucristo para tayo po ay magmana ng buhay. Magkaroon tayo ng pagkakataon na magmana ng buhay. Siya po ang umako ng ating po mga kasalanan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Dahil sa paghihimagsik ni Eva at Adan, lahat tayo ay isinilang na may kalikasang nakatalikod sa mahal na Panginoon. Anyang katarungan ay nangangailangan na tayo ay magbayad para sa ating paglabag o pagsuway sa alit ng turin o kautusan ng Diyos. Subalit, dahil sa pag-ibig ng ating malapang sa atin, siya ay nagkatawang tao para siya ang tumanggap ng kaparusahan. At ang sino man tatanggap sa Kanya at ipamumuhay ang Kanyang banal na salita, magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang po tinanggap mo ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang napatawad ka ngayon. Binigyan ka naman, kinakailangan ipamuhay mo ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Huwag kang pupunta sa kanan, huwag kang pupunta sa lagi ka naka-straight. Kung ano nakasulat sa banal na kasulatan, yun ang susunod mo. Mahirap man o madali, kinakailangan ang ating ang ating buhay dito sa ibabaw ng lupa ay nakabatay sa salita ng Diyos para makasigurado tayo na sa langit natin makakasama ang ating malapat. Hindi tayo makakatulad ng mayaman na nandun sa Hades na naghihirap at natutorment siya doon. At ang isa pang kasunod, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang gawin ang kabayaran para sa atin. Pakibasa po ng 1 Corinthians 15:3. Okay. 1 Corinthians 15:1-4. From the book of 1 Corinthians, chapter 15, verse 1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. Sa Tagalog po, ngayon pinapadalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan,
Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisipanampalataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Amen. Amen. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. At yun nga po, tanging ang kamatayan ng isang perpekto ang makapagbibigay kasiyahan sa matuwid na paghatol ng mahal na Panginoon. Namuhay ang mahal na Panginoong Jesus ng walang kasalanan na naging karapat-dapat sa Kanya na maging kapalit natin kusa siyang pumalit sa atin at namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating parusa. Tinanggap ng Diyos ang Kanyang kamatayan bilang kapalit ng atin at idiniklara tayong matuwid sa Kanyang paningin. Romans 3:22 to 26. From the book of Romans, chapter 3, verses 22 to 26. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, into all upon all them that believe. For there is no difference, for all have sinned and come short the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God has set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of the sins that are past through the forbearance of God. To declare, I say, at this time, his righteousness, that might be just, and a justifier of him that believeth in Jesus. Amen. Sa Tagalog, sa makatuwid bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging pating papalubag-loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang magpakakilala, maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaan panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa pagpakakailalay, isang sinasabi ang kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyang upang siya ay maging ganap na taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Amen. Amen. Puri po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Dudugtungan ko po sa Mateo 24:12 hanggang 14. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating na ang wakas. Malapit ang dumating ang wakas dahil ang mga palatandaan na binigay sa banal na kasulatan ay nangyayari na sa buong sanlibutan. Pag-aaway ng bansa sa kapabansa, kahirapan, lahat ng klase ng kahirapan sa ibabaw narito na. Kaya maging magpursige tayo na matalima natin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang kaligtasan ay isang libreng kaloob. Tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo, na yan po ay sinasabi sa Ephesians 2:8-9, ihanda na po ninyo. Ang ating mabubuting gawa ay hindi magbibigay kasiyahan ang banal ng katarungan o magbabayad para sa ating mga paglabag o pagkakasala. Hindi sila ang hinihingi ng Diyos para sa kapatawaran o pag-ampon sa kanyang pamilya. Ang pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo at sa ating mahal na Panginoong Jesucristo lamang bilang ating tagapagligtas at Panginoon
ang langit ang magiging ating walang hanggang destinasyon. Nais ng Diyos na mabuhay tayo na magpakailaman kasama niya. Kung hindi pa natin natitiyak ang ating walang hanggang patutunguhan, gawin na natin ito ngayon. Batay sa ating mga binasang bersikulo dito sa ating banal na kasulatan, makikita natin dito puro paalaala ng ating mahal na Panginoon na dapat natin gawin. Sa papong talata, sa banal na kasulatan, yung babasahin ko bago pagkatapos yung Ephesians 2:8-9. Hallelujah, praise the Lord. Sinabi po sa Romans 12, verses 12 to 21. Romans 12, 17 to 21, I mean. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari ayon sa inyo makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Hindi dula sa mga taong kaibigan mo o mabuti sa iyo, sa lahat ng tao. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. 20, kaya't kung ang inyong ang inyong kaaway magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay may baga ng apoy na ibubunton mo sa kanyang ulo. 21, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Hallelujah, praise the Lord. Napakahalagang talata sa banal na kasulatan na dapat natin talagang maunawa at maintindihan na walang hinangad ang ating mahal na Panginoon, kundi tayo maging perfect kung ating tatalima at susundin ang kanyang mga utos. Kahit na tayo ay laging narito sa banal na gawain, paglabas mo naman diyan, ay dating ikaw pa rin. Hindi mo pinamumuhay ang nais ng ating mahal na Panginoon, ay anong tawag sa iyo? Hindi kay paling harap. Hindi ka tunay na bukal sa iyong puso ang tunay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, marunong magpatawad at marunong umibig sa kanyang kapwa. Hallelujah, praise the Lord. Last na po. 1 John chapter 4, 20 to 21. 1 John. Pakibasa na nga po. Panahanap nyo na. First John 4, 20 to 21. From the book of 1 John, chapter 4, verse 21. 20 to 21. 20 to 21. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he had seen, how can he love God whom he hath not seen? And this commandment have we from him, that he who loveth God, love his brother also. Amen. Sa Tagalog, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napapuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat Amen. ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paano nga makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? At ang utos na ito mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umiibig sa kanyang kapatid. Amen. Tuloy po ating malang. Last chapter, yung Ephesians 2, 8 and 9. Yung po ang last chapter natin. Last Bible verse natin pong babasahin. Meron po ay naiinip na. From the book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by the grace are ye saved through faith, and that not yourself, it is the gift of God. 9. Not of work, lest any man should be boast. Sa Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo'y nakagligtas sa pamamagitan ng panampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating malabang. Hallelujah. Praise the Lord. Sa verse, ano ba yun? Hallelujah. Wala yung versikulo. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, verse,
14:6, I mean. Sa 14:6 ng John, ang sabi dito sa 14:6 ng John, sa Tagalog na po sasabihin ko, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tandaan po natin yan. Kung hindi ka dadaan sa ating mahal na Panginoong Kristo, hindi ka makakapunta sa Ama, batay sa banal na kasal. Bakit po? Binuwis niya ang kanyang buhay para sa atin. Siya lamang ang tanging daan para tayo makapunta. At pag natuntun mo ang daan yan, yung matuwid na daan, may makipot yan. Dahil maraming bawal, maraming na. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at ating pong awitan na isang makalangit na awitin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sana po minatutunan tayo, italim natin sa puso ang mga bawat versikulo natin pong pinag-aralan dahil po ito ang makakatulong sa atin at kay gagabayan ng ating mga Panginoon upang may pabuhay nyo ang kanyang mga banal na salita para sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Serve the Lord, even the trials comes. No one can separate from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are
paguna sa ating mga pangailangan. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Papa Diyos, mapagpala naming Ama. Dakila sa lahat sa pangalan mo aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Kami nagpapasalamat sa iyong dakilang ebanghelyo, mal Panginoon. Dahil sa iyong dakilang biyaya, maltahin kami ng aligtas, mal Panginoon, upang kami hindi magpapuri sa aming mga sarili. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, hallelujah. Sa iyong dakilang habag, O Diyos. Salamat sa aming mga magulang, sa aming pananampalataya sa iyo, na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin upang ikay amin makilala ng lubusan na ikaw ang siyang daan patungo sa katotohanan, O Diyos. Dalangin namin sa iyo, mal Panginoon. Sa hapong ito, mal Panginoon, patuloy kami, O Diyos, nagsusumama. Humihiling na kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakamali. Saan mo kami nasumpungan sa aming mga kahinaan? Nasambit ng aming mga labi. Naiisip na hindi kaaya-ayas yung paningin. Patawarin mo, Diyos, ang bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah. Pati kami narito, mal Panginoon. Hallelujah. Nagsusumamo, mal Panginoon, ipagkaloob niyo ang gabay, patnubay, pag-iingat, proteksyon. Sa lahat, mal Panginoon, at higit, mal Panginoon, sa lahat ng mga beloved Almeda children, beloved Almeda family, sa kanilang mga pagbisita sa mga outstation, outreaches sa buong mundo. Hallelujah, hallelujah. Maging sa lahat, mal Panginoon, yung mga anak na pabilang sa ministeryong ito, patuloy mong pakaingatan, ilayo sa lahat ng mga disgrasya, sa kuna aksidente, sa lahat ng mga, hallelujah, mga tiyak na kapahamakan, sa lahat, mal Panginoon, ng mga sakit, karamdaman, sa mga salot, O Diyos, hallelujah. Ipagkaloob niyo ang iyong divine protection sa bawat isa, mal Panginoon. Lahat ng mga pangailangan, ipagkaloob mo, mal Panginoon, sa mga dakilang himalang pamaraanan. O Diyos, dalangin namin sa iyo sa lahat ng mga prayer request, spoken request, mal Panginoon, tugunin mo sa mga dakilang himalang pamaraanan. May mga karamdaman, O Diyos, hallelujah. Pagalingin mo sa mga dakilang himalang kapamaraanan. Dalangin namin sa iyo, maging, O Diyos, hallelujah, sa lahat ng mga nanghihina ng lupaypay, mal Panginoon, i-revive mo ang kanilang mga pananampalataya, mal Panginoon, maging sa lahat, mal Panginoon, nawalay sa iyo, mal Panginoon, ibalik mo sila bago pa mahuli ang lahat, mal Panginoon. Dalangin namin sa iyo, mal Panginoon, patuloy mo, Diyos, pagpalain ang lahat ng mga anak na pabilang sa ministeryong ito, magmula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, mga pagpapalang financial, material, physical, higit sa lahat, O Diyos, ang pagpapalang espiritual. Hallelujah, hallelujah. At tayo dila kung mga minamahal sa ating masiling, ipatong natin ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte nating katawan. May mga karamdaman, sangbitin, palayasin, dalawang kamay taas kung mga problema suliranin, matinding mga pagsubok. Hallelujah, sabay-sabay nating sambitin. Hallelujah. Sa mga unang mga pangangaral ng aming mga magulang sa iyo, sa mga bunga ng kanilang mga panalangin. Hallelujah. Sa iyong dakilang pangalan, aming pinakamamahal na Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway ang lahat ng uri ng mga karamdaman, hepatitis, arthritis, diabetes, tuberculosis, rabies, tetanus, asthma, leukemia, goiter, ulcer, cancer. Kasaut, 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 in the mighty name of Jesus. Hypertension, heart disease, kidney problems, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Marital problems, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Mga problema suliranin, mga pagsubok, cast out, mga hadlang sa mga pagpapala, financial, material, physical, hadlang sa pagpapalang espiritual, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out, cast out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. At tayo pong mga minamahal ay lumukso ng 3 beses. Sambitin ang hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating beloved brother Ted at sa ating mga announcement. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Preacher Brother Dan. Bago po sa ating mga announcement, tayo po manalangin para sa ating pagkaloob ng mga pledges. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Dear Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for this opportunity na kami makapagbigay ng aming mga pledges para sa banal mong gawain.
Patuloy mong pagpalain ng mga anak mo, mahal na Panginoon. Nagtatapat sa ipagbigay, mahal na Panginoon. Balik mo makalimutan sa makapangyarihang pangalang Jesus. Amen and amen. Jesus. Praise the Lord. Ang aking ama, nais kong mag-alay sa'yo. Mula sa aking puso, ang awit na pasasalamat ko. Ikaw ang Bisaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari. Ikaw ang Bisaya, tagapagligtas, Panginoon ka naman. Ito ang pag-ibig ko para sa'yo, hindi magbabago. Kaya ang damdamin ko nalalapit palagi sa'yo. Ikaw ang Bisaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Bisaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka Panginoon ka ng lahat. Amen. Praise the Lord. God bless you, choir. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong announcement. Ating address dito ay 759 East 23rd Street, Carson, California. Nagdadaos po tayo ng 3 times a week dito, mga minamahal. Wednesday, 6 p.m. to 10 p.m. At ang Friday overnight natin ay 7 p.m. hanggang 1 a.m. At pag Sunday po ay nag-start po tayo ng 10 hanggang 3:30 p.m. sa ating po mga awit, mga choir, mga minamahal. Dapat narito po tayo ng alas 9 upang magpuri sa mahal na Panginoon for our Thanksgiving, worship, and praise. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At meron po tayong church anniversary na dadaluhan sa San Francisco, mga minamahal. This coming Sunday na po, mga minamahal. Hallelujah. At meron po tayong van na provide na ating banalang gawain sa May 24, 2026. Yung pong mga interesadong sumama, magpupunta lang po sa information. Hallelujah, meron po tayong 2 van na gagamitin para papunta ron, mga minamahal. Kung kailangan pa po, mga minamahal, kung wala po kayo masakyan, at magpunta lang po kayo sa information. Praise the Lord, para makasama po kayo, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay special event. Kung pinupuntahan yung mga special event na mga special occasion, mga minamahal, mga party, mga minamahal, special tayo. Ito, mga minamahal, amen? Hallelujah, dahil ito po, mga minamahal, ay mag-celebrate tayo, papurihan ng mahal na Panginoon, ang anniversary ng San Francisco. Praise the Lord, amen? At ang mga choir members po, musician preachers, must offer 10 days of fasting, prayer, prayer and fasting po, mga minamahal. Sa may mga work, mga minamahal, 2 meals a day, mga minamahal, hallelujah, ang pwede niyong gawing fasting, amen? At punta lang po kayo sa mga information natin ng minamahal sa bulletin board. At kung ano po mga question kayo, mga minamahal, punta lang kayo sa information para po kayo makasama kung kailan po ang ating departure this coming Friday, Saturday. May aalis po ng maaga ng Friday. Meron naman Saturday morning, mga minamahal. Saturday morning po pala, mga minamahal. Amen?
Meron po kasing early batch yung ating yung one ban, mga minamahal. Early batch po ang departure. Makipag-ugnayan po sa ating beloved ordained preacher, Brother Boy, mga minamahal. Praise the Lord. At sa ating po mga preacher, mga minamahal, para sa further information. Kailangan po natin ng communication dito para hindi po tayo magkaroon ng delay. Amen? Pag sinabi po yung oras, narito po mga minamahal kasi dito po ang ating meeting place para pa sa ating departure. Amen? Yung iba naman po, if you have your own vehicle, family vehicle, na inyong gagamitin mga minamahal, so okay po yun mga minamahal sa kayo na mag-set ng inyong departure. Amen? God bless po mga minamahal. Purihin ang ating minamahal na Panginoon. Meron ba tayong changes? Changes of schedule, May 19, 6 p.m. to 10 p.m. Yan po midweek natin. At overnight natin, magiging Thursday. So I repeat po, yung ating darating na Wednesday and Friday service, magkakaroon po ng pagbabago in sina Wednesday, Friday, Tuesday, and Thursday po, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. At meron pong practice ang ating finest choir, mga minamahal, after ng ating breaking, mga minamahal. Glory to God. At ito lamang po ating mga announcement. Tayo po manalangin na para sa ating closing prayer. Akin manawagan natin beloved brother Lorenzo Dizon. Siya po manalangin para sa ating pagtatapos. Closing prayer. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved preacher Ted Villaperte. O maraming banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon namin sa Kristo, misanong pa kami po nagpapasalamat muli sa tagumpay balagawain sa araw nito mula po sa pag-awit ng Joyful Song, Solemn Song, Choir Sing, kung saan muli pong pinadamayan banal presensya. Pinapasalamatan po namin sa mga buhay na pato namin narinig at napanood sa araw na ito na nagsisilbing kalakasan ng aming pananampalataya. Pinapasalamatan po namin pensus ang parte ng pagbibigay kung saan ito po ay susi ng pagpapala. At pinapasalamatan po namin ang ebanghelyo ng kaligtasan ng aming narinig at napag-aralan sa araw na ito na nasisilbing pagkain ng aming mga kaluluwa. Ganun Isus sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, pag-ingatan ng pong bawat sa amin, parating niyo pong malulahati sa aming bawat tahanan at muli niyo po kaming ibalik sa pambalagawain. Ito po ang aming dalangin sa mga pangyayang pangalan